Magandang buhay mga kapatingting, meron tayong gagawin dito na isang Redmi Pad SE. Ayan, ang problema nito, blackout siya. Ayan, kapag ka-charge natin, kung hindi nyo gagalawin dito, hindi siya magcha-charge. Kaya ang posibleng sira nito, ayan o, nag-charge, ginalaw-galaw natin, ay yung kanyang charging board. Ngayon, ang gagawin natin dito sa gilid na yan, sa harap kasi ang pagbubukas nito kailangan nating initan. Hot air ang gamit natin. Kung wala kayong hot air, yung blower sa buhok ng mga nasa parlor, yan. Initan nyo siya, paikot, para yung double side adhesive niya lumambot, madali yung tanggalin, hindi masira yung LCD kasi manipis lang to mga kabutingting. Yan ang isang nakakatakot na gawin dito, delikado. Yung sa harap sa LCD ang pagbabaklas ng pag nagpalit ka ng battery o nagpalit ka ng charging board. Yan. O kaya may gagawin ka rin sa main board niya. Sa harap ang pagbabaklas. May mga Samsung din na ganun ang baklasan niya. Yung mga J series. Ayan o. Ngayon, pagka na initan nyo na yan, gagamit tayo ng curve. Ayan. Dito. Wala kaming pakialam! Ayan, humanap kayo nung pagpapasukan nyo ng curve. Kasi malambot naman na yan kahit saan dyan. Ingat lang kayo. Tapos gagamit kayo ng electronic solution pagka mayroong parte na matigas. Kasi kapag napuwersa yung LCD, maaaring masira siya, magkaguhit-guhit, magkaroon siya ng vertical line, horizontal line, o kaya mag-flickering, mag-ghost touch. Kaya dito sa pagbabaklas ng ganitong mga unit, ingat talaga. Matagal. Kasi hahanap ka talaga nung pagdadaanan niya Lalagyan mo siya ng electronic thinner para lalo siyang lumambot yung kanyang double side adhesive. Kasi sa ganitong mga unit mga kabutingting, double side adhesive, ayan o. Ayan, lalagay ko na yan. Konti lang kasi baka mapasukan naman yung loob ng ating LCD. Masisira din siya. Ayan. Ganyan ang pagbubukas niyan. Talagang kailangan ng tiyaga. Dahil napaka delikado. Kaya yung mga talagang technician, mga pro technician, yung may mga chef talaga, grabe ang singilan sa ganitong mga unit. Basta sa harap, basta LCD ang baklasan. Ayan, ganyan. Paikot. Tapos pag medyo naramdaman yung tumigas, lalagyan nyo siya ng solusyon. Ayan. Naiangat na natin. Ngayon, yung una nyo tatanggalan ng tornilyo, yung kanyang sa battery. Makikita nyo naman dyan sa unit para maiangat nyo siya. Tapos susunod nyo yung sa LCD. Tapos yung tatry nating linisin muna yung kanyang charging board. Ayan, natanggal natin. Kapag hindi natin nalinis, ay pag hindi natin na okay yung gamit, magpapalit tayo ng bagong charging board. Ayan, ito. Tanggalin nyo dito. Tapos dito sa ilalim, yung flex ng ating charging board. Yung mga tornilyo yan, yung mismong charging board nya ay 4. Ayan. Nakikita nyo doon sa unit pagkain yung binuksan. Tapos, ang gagawin natin, lilinisin natin siya gamit ang electronic thinner
Kasi minsan nagkakaroon siya ng mga dumi sa iloob, mga corrosion, mga himulmol, pag marumi yung charging cord, maraming dahilan. Kaya hindi lahat ng hindi nag-ayaw mag-charge ay charging pin agad ang sira. Kailangan i-double check natin. Ayan. May posibilidad din na yung flex ang kanyang sira. Kaya maingat na pag check ang ginagawa sa mga ganitong mga unit. Ayan. Kaya kailangan proper tools sa mga gamit nyo. Ayan. Yung mga video ko na to para doon sa mga nagsisimula ito. Mga gustong matuto ng mga pagre-repair. Ayan, tanggal na natin. Tabi muna natin yan. Tanggalin natin yung flex. Yung flex na yan, may araw yan mga kabutingting. Kaya hindi kayo maliligaw. Kung hindi nyo kabisado, picturean nyo para hindi kayo magkamali pagbabalik. Ganun ang style dyan. Ayan. Ang isusunod natin, ayan, linisin natin gamit ang electronic thinner para malaman natin kung gagana ba yung ating ginagawa. Ayan, linis lang na ganyan. Lahat. Ayan, may posibilidad kasi baka maaaring nabasa siya o ano. Kaya linisin natin mabuti. Pati yung nung flex natin, yung connector. Ayan. What did you say, nigga? Ayan, pati dito sa may frame niya. Linisin natin lahat yan. Tapos patutuyuin nyo siya. Pwede rin nyo yung initan ng hot air blower para matuyo siya bago nyo siya i-testing. Ayan o. Linisin natin mabuti para maaring baka gumana, di ba? Makatipid yung ating customer. Ayan. Ayun. Ngayon na linis na natin, napatuyo na rin natin. Bubuin na natin ngayon. Itatry natin. Sasalpak natin yung charging board na may flex. Papunta rin sa main board. Tapos ikakabit din natin yung LCD at saka yung battery flex para makita natin kung okay na yung ginawa natin. Ayan. Ingat lang kayo na wag mahila yung flex ng LCD. At ito medyo mahal to mga kabutingting. Ayan. Ito trial pa lang to. Nakikita ko rin sa inyo mamaya kung paano yung gagawin pagka didikitan na siya. Pag okay na yung ginawa natin. Cleaning method. Ika nga. Yan, charge natin. Para makita natin. Okay. Ito, hindi nakat yung video eh. Pero na-testing natin, okay na siya. Bali nilinis lang natin. Kaya ngayon, bubuin na natin siya. Ayan, nilalagay na natin ng adhesive yung kanyang middle frame para mabuo natin, maipix na natin at magamit na nung may-ari. Ayan, paikot. Buong middle frame yan mga kabutingting ay kailangan lagyan ng adhesive para hindi makita yung backlight ng ating LCD. Ayan, check lang natin mabuti. Paikot yan. Ayan. Pagka okay na siya, ilalapat na natin yung kanyang LCD. Ayan. Chine-check pa natin eh. 2 hours later. Ayan. Ilagay natin yung takip ng ating adhesive. Tapos sunod natin yung kanyang LCD.
Kabit natin yung flex. Huling-huli yung battery. Battery flex para hindi mag-ground yung ating LCD. Ganun ang proseso. Sa pagbabaklas, ang una yung tatanggalin yung battery flex. Pero sa pagbabalik, ang huli nyong ikakabit ay yung kanyang battery flex. Ayan. Medyo komplikado kaya ganyan ang nakikita nyo sa video. Hawak-hawak ko yung LCD. Kasi maiksi lang yung kanyang flex. Saktong-sakto lang. Ayan. Sapinan muna natin para may kabit natin yung dapat ikabit. Ayan yung mga tornilyo, yung metal cover nya. Ayan hindi masyadong kita sa video kasi mas maigsi yung flex ng ating LCD kaya hindi siya masyadong kita sa video. Pero kung kayo ang gagawa, may encounter nyo, makikita nyo yung diskarte. Kayo na hindi diskarte ngayon. Ayan. Dito sa video na yan, kinakabit ko na yung mga tornilyo at saka yung metal cover nung ating battery, LCD at saka yung ating charging board. Ayan. Pinupulot ko yung mga tornilyo para mabuo na natin. Ayan Hindi masyadong matutukan ng video kasi wala akong taga video. Ang gamit ko lang yung binili ko na stand. Ayan nasa ibabaw. Kaya isa lang yung kanyang focus. Ayan. Pero kung kayo ay gagawa, malalaman nyo naman makikita nyo yung mga diskarte. Kayo na di diskarte ng malupitan nun. Ayan. Konti na lang. Makikakabit na natin lahat. Isusunod natin dito. Ilalapat natin tapos lalagyan natin siya ng tape at patutuyuin nyo ng half hour or isang oras. Pwede nang magamit nung may-ari. Ayan. Ikabit natin lahat yung kanyang mga tornilyo para walang maging problema. Lahat ng mga tornilyong tinanggal nyo, itatabi nyo mga kabutingting kasi napakahalaga nyan. Kahit dikit-dikit yung mga tornilyo nyan, kailangan nyo ikabit lahat kasi importante yan. Importante rin sa unit. Ayan Panuorin nyo lang yung ginagawa kong pagkakabit. Kung kayo ay nasiyahan sa tutorial video, please like and comment. Subscribe na rin mga kabutingting para at click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga latest video na aking i-upload. Pwede kang magtanong, pwede kang mag-comment at sisikapin nating masagot lahat ng inyong mga katanungan. Ayan. Para sa kaalaman ng mga subscribers natin. Shoutout sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. Buong Butingting TV, mga kabutingting. Ayan. Ilalapat na natin ngayon, mga kabutingting. Ang paglalapat niyan, kailangan yung itulak ng pataas, up and down, left and right. Para sumakto siya ron sa mismong middle frame natin. Walang maging problema. Ayan. Kailangan lapat na lapat yan. Makikita nyo yan, ma-encounter nyo yan pagka kayo ng mismong gumagawa. Ayan. Charge natin para makita nyo. Ayun Kanina wala, di ba? Blackout siya. Ayan, nag-charge na siya Okay na, magagamit na ng may-ari. Pero kailangan natin siyang lagyan muna ng tape, paikot sa gilid kasi nga
bagong baklas yung ating LCD. Ayan, ganyan ang inyong gagawin at inyong patutuyuin para ayan o. Ayun o, may ilang percent na siya. Pwede na rin natin siya isindi kung sakasakali. Kahit may tape siya, pwede na niyang magamit. Ayan o. Ayan, habang ino-open natin, lalagyan natin ng tape. Pag pinatuyo nyo ng kalahating oras hanggang isang oras, ayan o, pwede nang gamitin ng may-ari. Ayan. Kanina, doon sa unang video, blackout, di ba? Ayan o. Open na siya. Ayan, ang cute na bata. Ayan, nalagyan na natin ng tape paikot. Ganyan lang. Magagamit lang ng may-ari. Ayun o. Check muna natin. Okay. Ayun o. Video, camera, front, back. Okay. Check natin lahat yung mga kung gumagana ng maayos yung LCD. Ayun, okay. Ayos siya. Ayun. Ayan. Ngayon, yung mga apps niya, okay. Ayos na. Magagamit na nung may-ari. Ayos na ayos. Okay.